Okay, pag-usapan natin ito, si Digonggo. Ex-Philippine President Duterte on trial for crimes against humanity. What you need to know. Linawin ko lang sa mga DDS na tanga at bobo ha. Kapag may ebidensya, may kaso. Kapag may kaso, may hearing. Kapag may hearing, may due process. Anong hindi malinaw doon? Ang kaso ni Duterte sa ICC ay nung siya ay mayor pa lang. 2010 to 2016. Nung tumiwalag ang Pilipinas sa ICC, gawa ni Digong ay nung taong 2019. Hindi ibig sabihin na umalis na nung 2019, burado na yung ipinail na kaso kay Duterte. Kahit pasang planeta ka pumunta, pag ikaw ay may kaso sa isang lugar, hindi ibig sabihin na lumipat ka, wala na yon. Mananatili yon. Record yon. At lilinawin at ipapaunawa ko sa inyo mga tangang DDS ha. Ang ICC po ay hindi under ng Pilipinas. Nung ipile ang kaso laban kay Duterte for crimes against humanity is under ang Pilipinas ng International Criminal Court. At walang kontrol ang Pilipinas sa kaso ni Digo. Kagaya nga ng sinabi ko, pag may kaso, may ebidensya. Kapag may ebidensya, may hearing. O, di ba? Hindi ba malinaw yon? Kaya nakakulong si Digong, may ebidensya, may kaso. Sa panahon lang ni Digong nauuso yung tanim ebidensya, tanim testigo. Sa panahon lang yun ni Digong. Tignan niyo yung ginawa niya kay Leila de Lima. 6 na taon, saktong-sakto, sa kanyang pamumuno bilang Pangulo. At nung natapos ang termino, dahil nga sa kakulangan ng ebidensya, ayun, laya. Well, hindi nauubra yung mga style ni Duterte. Ito yung malinaw na dapat ay naiintindihan nyo at tatanggapin nyo whether you like it or not. The reason kung bakit nakakulong si Digong, sa dahilang may kaso, may ebidensya, may testigo, mamamatay tao.